Isa ang lugar namin sa Eastern Samar sa grabeng napinsala ng bagyong Yolanda. Mahigit isang dekada na ang nakakaraan. Ang Hernani, coastal community kasi yon. Ang sabi sa narinig ko, hindi raw pinansin ng mga kababayan ko yung warning ng storm surge kasi hindi naman nila alam kung ano yon. Kaya ayun, nadali. Hindi naman ako naapektuhan ng nangyari sa bayan namin kasi noong dumating yung Yolanda, halos isang dekada na ako dito sa Cebu naninirahan kasama yung pamilya ko. Pero noong 2016, umuwi ako para tumulong sa maliit na tindahan ng pinsan ko. Bilang may alam ako sa pagnenegosyo, pinakiusapan niya ako na tulungan muna siya. Bagong bukas yun dahil yun pa lang yung time na masasabi kong nakakabango na talaga siya. Pero the rest ng Hernani, parang hindi pa. Sa likod ng tindahan, may maliit na bodega kung saan ako natutulog kapag inaabot ng gabi sa trabaho. Tuwing madaling araw, may naririnig akong batang tumatakbo sa labas ng bodega. Yung mga yabag na naririnig ko, parang basa pa yung tsinelas, kaya umiingit-ingit yung goma. Nung una kong beses na narinig yon, nakala ko talaga may batang naglalaro ng ganoong oras sa barangay na yon. Pero isang beses, sinilip ko talaga. Wala namang mga bata na naglalaro. Tahimik yung buong paligid. Pagbalik ko sa higaan, narinig ko uli yung yabag. Sa loob na mismo ng bodega. May parang gumulong pang lata sa dulo, kaya napabangon ako. Pagbukas ko ng flashlight, walang tao. Pero may bakas ng maliliit na paa sa sahig. Basa pa. Nung mga sandaling yon, naisip ko na, eto na, multo itong mga to. At hindi rin naman nga ako nagtataka. Kasi sa dami ng namatay noon, hindi katakataka na may mga bata talaga. Kinuwento ko yon sa pinsan ko at natawa lang siya. Sabi niya wag ko raw pansinin kung may marinig akong batang umiiyak o tumatakbo. Sanayan lang daw. Nagbiruan na lang kami at nagkwentuhan ng kung ano-ano kesa magtakutan pa. Sa isip ko rin kasi noon, hindi naman ako magagalaw ng mga kaluluwa. Tsaka kadalasan naman ay panalangin lang ang gusto ng mga yon. Kaya ayun, kapag inaabot ako ng gabi sa tindahan at tinatamad na akong umuwi, nagpe-play na lang ako ng mga kanta para hindi ko marinig yung mga yabago anuman. Tsaka para na rin maitaboy kung may masamang espiritu man. Hanggang isang gabing maulan, nagising ako dahil may kumakatok sa pinto. Hindi ko agad binuksan pero sumilip ako sa bintana sa tabi ng pinto. Wala namang tao. Babalik na sana ako sa pagtulog pero ewan ko ba, parang may nagbubulong sa akin na tumingin sa kabilang side ng kalsada. Di ginawa ko naman. Pero napaupo na lang ako sa sahig dahil sa nakita ko. Sobra akong natakot. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Dahil sa tapat mismo ng kabilang kalsada, may batang lalaking nakatayo. Basang-basa pero yung kinatatayuan niya, eto yung tuyo at hindi binabagsakan ng ulan. Pero hindi pa yun ang nagpasindak sa akin, kundi yung mukha niya. Kamukhang kamukha ko yung bata. Hindi yung batang mukha ko, kundi talagang yung mukha ko ngayon na matanda na ako. Nanlamig at nanginig yung katawan ko at halos tumalbog ako sa pagkakaupo sa sahig nang may kumatok na naman. Dalawang malakas. Syempre hindi ko binuksan yung pinto at nagtangkaman lang sumilip sa bintana. Umulit pa yung katok. Dalawang magkasunod uli. Lalong nanlamig yung katawan ko sa sobrang takot. Tapos naalala ko yung cellphone at speaker ko. Hindi na pala tumutugtog yung mga kanta. Gumapang ako palapit sa upuan kung saan nakapatong yung speaker at nakita kong namatay na pala yon. Tapos huminto na sa pagtugtog. Pinlay ko uli yung mga kanta sa cellphone tapos tinudo ko yung volume. Pinatong ko sa upuan yung cellphone at tinutok sa may pintuan. Dumaan yung halos kalahating oras na wala na akong ibang narinig na katok. Namalayan ko na lang na maliwanag na pala. Nakatulog ako nang nakaupo sa sahig
Hindi makapaniwala yung pinsan ko nang ikwento ko sa kanya yung karanasan ko ng gabing yon. Magmula noon, tuwing gagabihin ako sa tindahan, ay pinipilit kong umuwi kahit na maglakad pa ako. Naisip ko na kahit hindi pala ako magalaw physically ng mga kaluluwa, mapapatay naman nila ako sa takot. Sir Neb, pagbati po sa inyong channel na patuloy na lumalago. Ako nga pala si Fredo. Lumaki ako sa Eastern Samar, kaya hindi na bago sa akin yung mga kwento tungkol sa mga hiwa-hiwaga na yan. Mga ligaw na kaluluwa, si Carolina at ang Biringan City. May share akong kwento ng mga matatanda sa amin noon na hindi ko akalaing mararanasan ko. Yun ay tungkol sa lumulutang na kabaong sa gitna ng kalsada. Maswerte raw kapag may kabaong na humarang sayo, dahil kung matapang ka at kaya mong lapitan at buksan yung kabaong, may makukuha ka raw doon na isang libreta na naglalaman ng mga pangalan, orasyon at kung ano-anong dasal na nagbibigay ng swerte o kapangyarihan. Ang paniniwala ng ilan ay gamit yon ng matatandang albularyo o mangkukulam na sinama sa kabaong nila nang sila ay mamatay. Kapag nakuha mo raw yun, yayaman ka o magkakaroon ng kakaibang lakas. Matagal ko nang naririnig yung kwentong yon at kalaunan ay nakalimutan ko na rin. Bibihira na lang kasi na mapagkwentuhan yon noong magbibinata na ako. May ibang nakapagkwento na nakita raw nila ang lumulutang na kabaong, pero napangunahan sila ng takot kaya tumakbo. Yung iba naman ay hindi nga alam ang tungkol sa libreta, kaya pinagsawalang bahala ang hiwaga ng kabaong. Hanggang sa ako mismo yung makakita. Taong 2008 yon. Galing ako sa birthday ng kaibigan ko sa kabilang barangay, dito sa Kinapondan. Mga 2:00 na siguro ng madaling araw nang mapagdesisyonan ko na umuwi gamit ang bisikleta. May ilaw naman yung bisikleta ko, kaya kahit papano, hindi naman ako nahihirapan. Dahan-dahan akong pumedal dahil medyo nahihilo ako. Nakainom nga kasi ng konti, tapos may naaaninag akong parang troso na nakahambalang sa gitna ng kalsada. Pero habang lumalapit ako, unti-unting luminaw sa ilaw yung hugis. Kabaong. Nanlaki yung mga mata ko at iniling yung ulo ko. Dahil kasi baka namamalikmata lang ako. Pero hindi. Kabaong talaga yung nasa harapan ko. Yun bang sinaunang hugis na para siyang pa-diamond. Hindi siya nakapatong lang sa lupa, kundi bahagyang nakalutang. Siguro mga 1 dangkal lang mula sa simento. Nanlamig yung buong katawan ko at nawala ng konti yung tama ng alak. Sinampal-sampal ko pa yung sarili ko. Naalala ko yung kwento ng matatanda. Matagal-tagal ko ring tinitigan yung kabaong dahil nag-iipon ako ng lakas ng loob. Napansin kong bahagyang nakabukas yung takip. Naisip ko na bahala na. Nasa harapan ko na lang din naman. Naisip ko na baka yung libreta ang susi sa pagyaman ko. Bumaba ako ng bisikleta, pero siniguro ko na malapit lang yon at maaabot ko agad kung ano man ang mangyari. Habang lumalapit ako, ay unti-unti kong naaamoy yung amoy ng nabubulok na laman. Sumigi ako. Pigil hininga kong iniangat yung takip ng kabaong at doon ko nakita yung laman. Imbis na libreta ay isang pugot na ulo ng matandang lalaki. Nakatitig yun ng diretso sa akin. Tilaw ang mga mata at nakabukas yung bibig na parang may gustong sabihin. Napamura talaga ako at napaatras. Pero bago ko pa maabot yung bisikleta, biglang tumalbog yung ulo palabas ng kabaong. Doon na ako napasigaw. Pagbagsak ng ulo sa simento, ay tumalbog uli yun bago gumulong papunta sa akin. Malinaw na malinaw sa isip ko hanggang ngayon yung tunog ng pagbagsak nun.
Parang nababasag na buto habang gumugulong. Hindi ko na alam kung paano ako nakapedal palayo. Paglingon ko, mabilis nang gumugulong yung ulo. Talagang hinahabol ako. Halos maiyak ako noon sa takot. Kapag naaalala ko kung gaano kabilis akong pumidal noon, naiisip kong mabuti at hindi ako sumemplang. Halos mawalan ako ng kontrol sa bilis. Hindi ko alam kung gaano ako katagal pumidal. Basta dire-diretso lang ako hanggang sa makarating sa may barangay hall na may ilaw at mga tambay pa. Noon lang ako lumingon uli. Wala na yung ulo. Inusisa ako ng mga tambay kung bakit ako nagmamadali. Hindi ko sinabi yung totoong nangyari. Sabi ko lang hinabol ako ng aso. Naikwento ko lang sa ibang mga tao yung naranasan ko noong siguro mga 2 araw na ang nakalipas. Takot na takot ang mga pinsan ko dahil yung daan kung saan ako hinarang ng kabaong daan pauwi sa kanila. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Tawagin mo po akong Jandel. Ang kwentong ibabahagi ko ay personal kong karanasan sa mahiwagang syudad ng Biringan. Tubong Labisares, Samar ako. Pero bata pa lang ako ay naririnig ko na ang kwento tungkol sa Biringan City na matatagpuan daw sa bayan ng Gandara dito sa Samar. Syudad daw yun na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Ang mga nawawalang tao raw ay napapadpad doon. Yung iba bumabalik makalipas ang ilang araw na parang walang nangyari. Yung iba naman hindi na talaga nakikita. Ang madalas kong marinig na kwento noon mga dayo ang kinukuha at dinadala sa Biringan. Malay ko bang pati pala ako ay makakarating doon. Pero hindi kagaya sa iba na ala fairy tale sa kagandahan at kabaitan ng mga dalakitnon na naninirahan sa Biringan. Iba ang naranasan ko. Taong 2010, galing ako sa inuman sa fiesta sa kabilang barangay. Mga alas 5 pa lang noon, pero napansin kong madilim na agad ang daan pauwi sa amin. Parang uulan. Habang nasa may bahagi ako ng kalsadang puro talahiban at nyugan, may napansin akong kakaiba. Sobrang tahimik. Bukod doon, wala rin akong nakikitang ibang tao na naglalakad. Kahit nga aso o kalabaw sa gilid, wala. Tapos parang biglang luminaw ang paningin ko. Akala ko noong una, dala lang ng kalasingan. Pero napansin kong iba na yung paligid. Yung kalsada alam kong naging mas malapad. Yung mga bahay na dati kahoy lang, naging sementado at moderno. Doon ko naisip na naliligaw ako. Pero ang masaklap ay hindi ko alam kung saan ako magdaraan para makabalik sa amin. Sinubukan kong bumalik sa pinanggalingan ko, pero hindi ko na makita yung daan. Parang paikot-ikot lang ako. Hanggang sa may nakita rin akong mga tao. Lalapitan ko sana para magtanong kung saan ang daan pabalik. Pero nailang ako kasi kakaiba silang tumingin. Hanggang sa may matandang lalaking lumapit sa akin. Nagsalita siya sa lingwaheng waray. Ang sabi niya ay tamang-tama ang dating ko. Sumagot ako at sinabi kong baka nagkakamali lang siya dahil hindi ako taga roon. Sabi ko naliligaw ako. Ngumiti lang siya at sinabing magpahinga muna raw ako dahil malayo pa yung uuwian ko. Ayokong magpahinga kasi nga gusto ko nang umuwi. Kaso hindi ko mautusan ang sarili ko na tumanggi. Wala akong nagawa kundi sumunod lang doon sa matanda. Pero sa totoo lang habang tumatagal, nakadarama ako ng takot. Pakiramdam ko may mali sa lugar. Paano ba naman? Alam kong matagal na akong nakatambay roon sa bangko kung saan ako iniwan ng matanda. Pero nakakapagtaka na hindi pa rin lumulubog yung araw. Actually, wala ngang araw. Kahit saan ako lumingon ay parang laging dapit hapon lang. At higit sa lahat, ayaw nila akong paalisin. Ilan na yung napagtanungan ko kung saan ang daan pabalik sa amin.
Pero hindi nila ako pinapansin. Noong bumalik yung matanda, ay niyaya niya ako na pumasok sa isang bahay na ubod ng taas. Ayoko, pero sumunod pa rin ako. Tapos pinapasok niya ako sa isang kwarto at pinagsarahan ng pinto. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatunganga lang doon sa kwartong yon at hindi alam ang gagawin. Basta dumating na lang uli yung matanda at pilit akong pinapasama sa kanya. Sabi niya ay tulungan ko raw sila na manghuli ng baboy ramo. Aba, mali ko bang manghuli nun? Wala naman akong alam na may baboy ramo pala sa lugar namin. Pero syempre, hindi ko nasabi yun. Kasi habang nagsasalita siya, napansin kong parang hindi normal yung mukha niya. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may mali sa balat niya. Alam kong matanda siya, pero yung balat niya ay makinis pa sa akin. Doon lang parang nag-sink in sa akin na hindi ako naliligaw sa isang karaniwang bahagi ng Labezares. Kinutuban ako noon na nasa biringan na ako. Napaiyak na ako noon at taimtim na nagdasal ng paulit-ulit. Hindi ko alam kung gaano katagal, pero biglang lumakas yung hangin. Tapos hindi ko na marinig yung sinasabi noong matanda. Pero sa itsura niya ay alam kong sumisigaw na siya. Hanggang sa biglang dumilim. Natatakot pa rin ako, pero hindi ako tumigil sa pagdarasal at pumikit na lang ako. Tapos nakarinig ako ng pamilyar na tunog ng mga sasakyan. Pagdilat ko ay nasa gilid na ako ng kalsada pa uwi sa amin. Nagtatakbo na ako habang umiiyak. Pagdating ko sa bahay namin ay nagsisigawan na yung pamilya ko nang makita nila ako. At doon ko nalaman na 3 araw na pala akong nawawala. Kinuwento ko na nakarating ako sa biringan. May mga naniwala, meron ding mga hindi kumbinsido. Pero alam ko ang nakita ko at naranasan. Yung akala kong wala pang ilang oras na pagkaligaw ay 3 araw na pala sa mundo ng mga tao. Sir Neb, tawagin niyo po akong Migs. Ako po ay bagong listener niyo lang, kaya nagbaka sakali lang talaga ako na mapansin niyo itong story ko. 11 years old lang ako nang mangyari ito sa bayan ng San Policarpio, Samar. Hindi naman sobrang hirap ng pamumuhay namin noon dahil may palayan at nyuga ng pamilya namin. Pero bilang mga magbubukid, pawid at kawayan ang mga materyales ng kubo namin. Pero kahit ganoon ay 3 ang kwarto sa bahay namin. Isa para sa mga magulang ko, isa para sa akin at isa para sa bunsong kapatid ni Papa na si Tita Lina. Isang gabi ay naiwan kaming dalawa ni Tita Lina. Nagpunta sa bayan sina Mama at Papa at kinabukasan pa ang uwi. Nakaangat ng mga 4 na talampakan ng bahay kubo mula sa lupa. Sa isang side noon ay nakakulong yung mga alaga naming kambing at ang kalakhan naman ay lagayan lang ng kung ano-ano. Nung gabing yon, napansin ko na parang balisa si Tita. Sabi niya ay parang may naglalakad daw sa silong, kaya nakiramdam ako. Wala naman akong naramdaman, kaya pinagsawalang bahala ko lang. Bandang madaling araw, nagising ako dahil sa mga kaluskos. Pumikit uli ako pero maya-maya may narinig akong mahinang ungol. Humihingi ng tulong. Kaso parang nanggagaling pa sa malayong lugar. Hindi ko na sana papansinin. Kaso narinig kong tinawag mismo yung pangalan ko. Nagmamadali akong lumabas ng kwarto at narinig ko uli na tinawag ako ng humihingi ng saklolo. Parang boses ni Tita Lina. Kaya hinawi ko yung kurtina sa kwarto niya. Pagkakita ko sa kanya ay nanlamig ako sa kilabot. Kalahati ng katawan niya ay nakalaylay sa gilid ng kubo. Warak na yung pawid na dingding, kaya kita ko na may humihila sa mga paa at binti niya. Mahaba yung mga daliri, maitim, parang tuyot na kahoy ang balat. Nakapikit lang si Tita sa paa ng papag, kaya hindi pa siya nahihila ng husto ng nilalang.
Alam niyo yung sakit ng ulo kapag inaatake ng sinusitis? Ganoon ang nararamdaman ko noon. Tapos umiikot ang paligid. Kaharap ko lang si Tita Lina, pero yung sigaw niya parang nanggagaling sa kabilang ibayo. Doon na ako nagsisigaw ng saklolo. Sabi ko, "Mga kapitbahay, may aswang! Tulong! Inaaswang ang tita ko!" Narinig kong nagkagulo sa labas. Tsaka lang nagsimulang magtahula ng mga aso. Doon lang din ako nagkaroon ng lakas ng loob na lumapit kay tita at hilahin siya. Maya-maya, may mga yabag na tumatakbo at sumisigaw ng mga lalaki. Biglang bumitaw yung humihila kay tita. May narinig akong mabilis na paggapang sa ilalim ng kubo. Pagtingin ko sa siwang ng sahig, may nakita akong anino na sobrang bilis gumalaw palayo. Lalo akong kinilabutan. Nag-iyakan na lang kami ni tita habang yung ibang kapitbahay ay tinugis yung aswang at ang iba naman ay puwersahang binuksan yung pinto ng kubo para matignan kami. Nanginginig kami ni tita habang magkayakap. May mga sugat yung paa at binti niya hanggang sa hita. Parang kinalmot ng matutulis na kuko. Nagkagulo pa rin sa labas at sabi ng iba, baka yung umatake kay tita ang dahilan kung bakit ilang buwan nang may nawawalang mga manok at kambing sa baryo. Ilang sandali lang ay nakarinig uli kami ng mga sigawan mula sa may nyugan. Nahuli raw yung aswang. Tumakbo kami palabas kahit na takot kami ni tita. Nakita namin ang mga kalalakihan na may tinatali sa ilalim ng punong nyog. Babaeng hubot-hubad, maputla at sobrang payat. Gusot na gusot ang mahaba niyang buhok at puno ng putik ang katawan. Pero ang pinaka nakakatakot, sobrang haba ng mga kuko niya at nanlilisik yung mga mata. Makakapal at sabog ang mga kilay. Tapos may pangil siya na parang sa baboy ramo, pero mas maliit lang. Nagpipiglas siya habang ungol ng ungol. Galit na galit ang mga lalaki sa baryo. Pinagsasaksak nila yung babae habang sumisigaw ang iba na aswang daw yun. Hindi ko kinaya panoorin, pero dinig ko yung mga sigaw na halos hindi natunog tao. Pagkatapos iniwan nila yung katawan hanggang sa sumikat ang araw. Hindi nakilala kung sino yung babae na yon. Naghukay lang ang mga kapitbahay namin. Tapos hinulog doon yung katawan bago binuhusan ng gaas at sinindihan. Nung matupok na ang katawan ay tsaka yun tinabunan ng lupa. Hindi na nadatnan nila mama at papa yung bangkay dahil nagliliyab na. Pero takang-taka sila kung bakit inatake si Tita Lina. Akala pa nga nila ay buntis si tita, pero hindi naman daw. Hanggang sa mga oras na ito ay misteryo kung bakit hinila ng aswang si Tita Lina at kung bakit parang ang layo ng mga sigaw niya. Hello po Sir Neb, pa-shoutout naman po. Ako nga pala si Frederick. Sana mapili mo itong kwento na isishare ko kahit na 19 kopong-kopong pa ito nangyari. Kwento lang din ito ng lolo namin na si Lolo Susing at gusto kong ishare kasi para sa akin ay exciting ito at may moral lesson din. Lumaki ako sa bayan ng Calbayog, Samar. Totoong maraming hiwaga at kababalaghan dito dahil na rin siguro sa mga bundok at kagubatan. Pero sa lahat ng kwentong kababalaghan dito, may isa talaga na tumatak sa akin dahil nangyari sa isang kaanak namin. Matagal na itong nangyari. Panahon pa raw na hindi pa sementado yung karamihan sa kalsada. Sabi ni Lolo, bandang dekada 70 raw. Noong maraming mayayamang negosyante sa Samar na pinaghihinala ang may alagang sigbin para lalong yumaman. Ayon sa lolo ko, trabahador ng isang mayamang copra trader na nakatira sa liblib na bahagi ng baryo malapit sa Maynyugan. Ang kapatid niyang tawagin na lang nating Lolo Carding. Hindi raw basta mayaman ang amo nitong si Lolo Carding.
biglang yaman daw. Ilang ektaryang lupa ang nabili sa loob lang ng ilang taon. May mga truck ng kopra, mga kalabaw at kung ano-ano pang ari-arian. At dahil trabahador na labas-masok sa bakuran ng amo niya si Lolo Carding, may napansin siya sa routine ng amo niya. Kapag daw Biyernes ng gabi, may dinadalang sako na may lamang buhay na manok ang amo niya doon sa likuran ng bakuran. At doon unang nakita ni Lolo Carding yung sigbin. Kinuwento pa raw ni Lolo Carding kay Lolo Susing yung itsura ng sigbin. Maliit lang daw, halos kasing laki ng biik. Maitim ang balat at halos walang balahibo. Tapos sobrang haba ng hulihang paa. Kakaiba daw yung paglakad dahil parang nakatagilid ang katawan habang humahakbang. Kinikilabutan daw si Lolo Carding sa paghinga noong sigbin dahil parang taong may hika. At dahil kalat nga ang kwento ng mga sigbin na nagpapayaman sa kanilang mga amo, natukso si Lolo Carding. Hinangad niyang mapunta sa kanya yung alaga ng amo niya para siya ang yumaman. Naniwala siyang kaya niyang paamuin ng sigbin at maagaw yun sa amo niya kasi maliit lang naman daw. Pinag-aralan daw ni Lolo Carding ang kilos ng sigbin. Nangahas siyang mag-iwan ng dugo ng manok sa malapit sa lugar kung saan niya nakitang naglalagay ng sako ng manok ang amo niya. Minsan naman, lamang loob ng baboy ang binibigay niya. Napansin daw niya na hindi agad lumalapit yung sigbin kapag siya yung nagpapakain. Kaya doon siya naging kampante na isang malaking pagkakamali pala. Isang gabi, sinabi ni Lolo Carding kay Lolo Susing na kukunin na niya yung sigbin. Umalis siya na sako at isang lubid lang ang dala. Winarningan pa raw ni Lolo Susing ang kapatid niya. Sabi raw niya ay aswang ang sigbin kaya wag siyang pakasigurado na makukuha niya yon ng basta-basta. Pero hindi nakinig si Lolo Carding kaya hindi na siya nakabalik ng buhay. Ayon daw sa mga kwento ng ilang saksi, madaling araw nang marinig ng mga tao ang sigaw niya mula sa nyugan. Ayon kay Lolo Susing, ang description daw ng mga nakarinig sa sigaw ng kapatid niya parang pinaghalong pag-iyak at paghingal hanggang sa unti-unting naputol. Kinabukasan, nakita ang bangkay ni Lolo Carding malapit sa isang sapa. Kung titignan daw ang bangkay niya, parang may matinding galit ang pumatay sa kanya. Wasak ang lalamunan, may malalalim na sugat sa tiyan at baluktot ang mga binti na parang hinila habang tumatakbo at pinaghahampas. Ang likod naman niya ay may mga nakalubog na bakas ng paa ng kambing. Parang pinagtatapakan o tinalon-talunan. May ilan pang nagsabi na nakita raw ang amo ni Lolo Carding na nakatayo lang sa malayo habang tinititigan ng bangkay. Walang emosyon ang muka. Hindi nabigyan ng hustisya ang kamatayan ni Lolo Carding kahit na alam ni Lolo Susing ang dahilan ng pagkamatay niya. Alam din daw ng mga pulis na tinawag noon para imbestigahan ang pagkamatay. Kaso, sino naman daw ang kakasuhan? Yung sigbin? Hindi rin naman daw pwedeng yung amo ni Lolo Carding dahil walang ebidensyang nagtuturo sa kanya. Bandang huli ay kinalimutan na lang ang nangyari at pinagpasa Diyos ng pamilya nila Lolo Susing ang lahat. Kasalanan din naman daw kasi ng kapatid niya. Naging ganid kasi at inggitero. Yan tuloy, imbis na guminhawa ang buhay niya, ay nawakasan pa nga. Noong nabubuhay pa yung kapitbahay naming si Nanay Pura, siya ang masasabi kong pinaka-weird na tao sa barangay namin dito sa Samar. Matanda na siya noon, siguro lampas 70 na. May kaya sila sa buhay, titulado lahat ng anak niya. Kaya maraming naniniwala na totoo ang sinasabi niya tungkol sa paa ng duwende. Una ko yung nakita noong 12 anyos ako. Magkapit bahay kami at halos dikit lang yung likod ng bahay namin sa kusina nila.
Isang gabi, inutusan ako ni Mama na mag-abot ng ulam kay Nanay Pura. Paglapit ko sa bintana nila, may naamoy akong matapang na parang kemikal. Nakakahilo yung amoy. Hindi ko masabi kung alkohol ba o gasolina. Basta nagmula sa loob ng bahay niya. Bukas ng konti yung bintana, kaya napasilip ako. Nakita ko si Nanay Pura na papalapit sa mesa. May hawak siyang maliit na shot glass. Naupo siya tapos kinuha yung isang garapon ng mayonnaise. Pero imbis na mayonnaise ay malinaw na likido ang laman noon. Tapos may nakababad na parang tuyong kahoy. Pero noong tinitigan kong mabuti, paa pala siya. Maliit, halos kasing laki ng paa ng bata. Maitim at tuyo tambalat. Kumpleto pa yung maliliit na daliri at kuko. Nakakapangilabot tignan dahil mukhang totoong paa ng tao pero hindi normal ang hugis. Baluktot ang mga daliri at sobrang haba ng sakong. Nagsalin siya ng laman ng garapon sa shot glass. Tapos ininom niya. Nagtayuan yung mga balahibo ko nun. Napansin yata ako ni Nanay Pura sa bintana, kaya lumingon siya agad at nginitian ako. "Pampahaba ng buhay!" sabi niya habang nakataas yung shot glass na parabang pinapashot ako. Ngumiti na lang ako tapos binigay yung ulam na pinapaabot ni Mama. Simula noon, lagi ko na siyang binabantayan. Tuwing Biyernes ng gabi, sinisilip ko talaga siya sa bintana. Nakikita naman niya ako pero nginingitian niya lang ako at hindi sinasaway. Minsan may dinarasal siya na hindi ko maintindihan. Minsan naman naririnig ko siyang parang may kausap sa kusina kahit na mag-isa lang siya. May mga chismis noon tungkol sa pinanggalingan ng paa sa garapon niya. Ayon na rin mismo sa kwento raw ni Nanay Pura, nakuha raw yun ng yumaong asawa niya sa kuweba malapit sa Kakahuyan noong lager pa ito. May nahuli raw ang mister ni Nanay Pura na maliit na nilalang na akala niya ay unggoy na walang buntot. Pinatay daw yung nilalang at pinutulan nito at iba pang mga katrabaho. Tapos pinagparti-partihan nila yung mga paa at kamay para ilagay sa alak. Pero ang nakakatakot, yung mister ni Nanay Pura at mga katrabaho nitong lager na kumain doon sa nilalang ay sunod-sunod na namatay. Hindi sila umaabot sa edad na 50. At ang mga kamatayan nila ay mga brutal. Yung mismong asawa ni Nanay Pura nadapa sa umaandar na chainsaw kaya nawara ang katawan. Yung isa pa nitong katrabaho nasagasaan daw ng PNR noong nagtrabaho yon sa Maynila. May isa naman daw na nahulog sa ginagawang gusali at natuhog ng mga bakal. Si Nanay Pura naman, dahil nabahala sa mga pagkamatay ng asawa niya at mga katrabaho nito, ay kumonsulta sa albularyo tungkol sa paa na nakababad sa alak. Doon ay napag-alaman daw ng matanda na duwende ang nilalang na pinutulan ng mister niya. Pwede naman daw makaligtas sa disgrasya si Nanay Pura at maging maswerte pa nga sa buhay. Basta tama ang pangangalaga niya sa paa ng duwende. Yun pala yung ginagawa niyang ritual na nakikita ko tuwing Biyernes. Pero isang gabi, umalingaw-ngaw na lang ang sigaw ni Nanay Pura. Takbuhan kami nila Mama at mga kapitbahay sa bahay niya. Pagbukas ng pinto, muntik na kaming himatayin sa amoy. Sobrang baho. Parang may naaagnas na hayop sa loob ng bahay. Nakahandusay si Nanay Pura sa sahig habang nagsusuka ng maitim na likido. Akala ko dugo noong una, pero mas malapot. Parang putik na may halong buhok. At sa tabi niya, gumagalaw yung maitim na paa. Hindi agad kami nakalapit dahil sa takot. Ang likot kasi noong paa. Nanginginig siya na parang buhay. Kumakaskas ang maliliit na kuko sa sementadong sahig. Si Nanay Pura nakahawak sa dibdib niya na parang inaatake sa puso. Doon kumilos ang ibang kapitbahay. Binuhat siya at dinala sa ospital. Pero kinabukasan din,
patay na siya. Sabi ng doktor sa bayan, ulcer daw ang kinamatay niya dahil parang nagdikit-dikit ang bituka niya. Umuwi yung mga anak niya na nasa ibang bansa para sa libing niya. Hinahanap nila yung paa para itapon na dahil naniniwala silang malas yun. Pero nawala na lang na parang bula. Kung may nagnakaw man noon habang nagkakagulo kami, bahala na siya sa buhay niya. Nakita naman niya ang epekto noon sa may hawak. Gagaan nga ang buhay mo, pero brutal naman ang magiging kamatayan mo. Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapasta. Ganon din sa inyo, Sir Nebkero. Ako nga pala si Gab. Isa akong cellphone technician sa isang mall sa Palapala. Karaniwang uwi ko ay alas 10 ng gabi hanggang alas 10:30. Normal na sa akin ang gabi-gabing pagko-commute noong wala pa akong motor. Pero isang gabi ay may nangyaring hindi pangkaraniwan. Pagsakay ko ng jeep pa GMA. Kapag ganoong past 10 na ng gabi, medyo mabagal nang mapuno yung jeep. Sarado na yung mall ng ganoong oras kaya bibihira ang mga pasahero. Kapag sinuswerte ako na isa sa maunang sakay ng jeep, doon ako pumupwesto sa dulo, sa may babaan. Anyway, noong isang specific na gabing yun, habang naghihintay na mapuno yung jeep, may napansin akong matandang babae na nakaupo sa gutter at nakatingin lang sa jeep na sinasakyan ko. Hindi ko pinansin kasi naisip ko na baka hinihintay lang niyang dumami yung pasahero bago siya sumakay o nagpapahinga lang o kung ano man. Inabala ko na lang yung sarili ko sa pagmumuni-muni habang unti-unti nang napupuno yung jeep. Noong nagrevolusyon na ang makina, ay umayos na ako ng upo. Aandar na. Pagtingin ko sa katapat kong pasahero, nagulat talaga ako. Kasi yung matanda sa gutter ang nakita ko. Ni hindi ko napansin na sumakay siya gayong nasa bungad ako. Hindi na lang ako nagpahalata na nagulat. Niyakap ko na lang yung bag ko. Tahimik ang buong biyahe. May mga natutulog ng pasahero at may mga gaya kong tulala lang. Yung matandang katapat ko, nakayuko. Tapos parang may mahina siyang kinakanta o binubulong. Natakot ako pero inisip ko na lang na ganoon talaga ang matatanda. Pero habang tumatagal, napapansin kong sumusulyap-sulyap pala siya sa akin. Hindi yung normal na tingin lang kapag nasusulyapan ng mata. Yung tingin niya parang galit. Parang may atraso ako sa kanya. Nag-iwas ako ng tingin kasi baka nayayamot siya na nakatingin ako. At muli ay inisip ko na ganoon lang talaga ang matatanda. Pero noong pagdaan namin sa may Charbel, parang lumamig na yung pakiramdam ko. Kahit siksikan at mainit sa jeep, nanginginig din yung mga kamay ko. Pagtingin ko doon sa matanda, nakayuko pa rin siya. Pero pansin kong nakangiti na siya habang kumikibot-kibot ang bibig. Bigla akong kinabahan. Naalala ko yung kwento ng lola ko noong bata pa ako. Yung mga taong may krus sa dila. Nakakapanakit daw yun ng kapwa gamit ang salita. Nanunumpa. Kapag daw alam mong sinusumpa ka na, tapikin mo raw, sabay murahin para makontra ang ginagawa niya. Talagang lumakas yung tibok ng puso ko noon kasi ramdam kong namamanhid na yung mga paa ko, paakyat sa mga binti at hita ko. Nanlalamig din ako at nahihilo. Tapos ang masama pa, parang nagsusway pa kanan yung katawan ko. Babagsak ako palabas ng jeep. Naiiyak na ako noon kasi hindi ako makapagsalita. Hindi ako makahingi ng tulong sa katabi ko. Maya-maya ay umayos na ng upo yung matanda. Sabay pumara sa may memorial. Bago siya bumaba ay nginitian pa ako ng nakakaloko. Talagang inipon ko lahat ng lakas ko. Bago tuluyang nakatapak sa simento yung matanda, ay tinapik ko siya sa braso bago minura kahit halos pabulong lang. Saktong pagbaba niya ay tsaka niya lang na-realize ang ginawa ko. Umandar na yung jeep
At bago pa niya mahablot ang kamay ko, ay ilang metro na rin ang layo namin. Kitang-kita ko na parang batang nagpapadyak yung matanda. At ako naman ay nakahinga na ng maluwag dahil gumaan na yung pakiramdam ko. Yung ibang pasahero na nakapansin ay nagtatanong kung anong problema noong matanda. May mga nagsabi pa nga na baka may naiwan daw sa jeep kaya humahabol. Kumontra agad ako. Kako, may krus sa dila yung matanda at sinusumpa ako. Natapik ko kako bago bumaba kaya galit na galit sa akin. Nagkakwentuhan patuloy kami ng ibang mga pasahero. May mga nagsabi na napansin nga raw nila na nakayuko lang yung matanda at natatakot sila kaya hindi nila pinapansin. Nung makababa na ako sa terminal, para akong bagong tao. Ang aliwalas ng pakiramdam ko kumpara noong nasa jeep. Feeling ko nga ay nag-iwan pa ng negative energy yung matandang yun doon sa jeep. Ang malaking misteryo na lang sa akin magpasa hanggang ngayon. Ano ba kayang nagawa ko sa matandang yun para isumpa ako? Balak pa yata akong ipahulog sa jeep. Kapag naiisip ko kung anong posibleng mangyari sa akin kung hindi ko yun nakontra, nagngingit-ngit ako sa galit. Perwisyo yung mga ganoong klaseng tao. Itong kwentong ito ay matagal nang nangyari. Feeling ko maraming batang 90s ang relate at alam ito dahil naging katatakutan talaga noon. Ako nga pala si Thor, Sir Neb. Mapansin niyo sana itong kwento ko kahit na maiksi lang. Noong late 90s hanggang early 2000, uso rito sa Cavite ang mga kwento tungkol sa mga kulto. Hindi pa ganoon kalaganap ang internet noon pero mabilis kumalat ang chismis through text at chismisan. Ito nga ang kwento ko ay yung tungkol sa kultong nagnanakaw ng tsinelas o kaya ay sinampay na naiwan sa labas ng bahay tuwing gabi. Ang sistema raw ng mga yon ay kukunin yung tsinelas o damit tapos dadasalan para lumabas ng bahay yung may-ari tsaka nila pupugutan ng ulo. Hindi na matatagpuan yung ulo at wala ring nakakaalam kung anong ginagawa roon ng mga miyembro ng kulto. Takot na takot kaya ako noon sa kwentong yun. Talagang yung mga tsinelas at sapatos namin pinapasok ko sa bahay bago dumilim. Yung mga sinampay namin kahit basa pa ay pinapasok na sa bahay. Di baling mag-amoy kulob, wag lang mapugutan ng ulo. Hanggang sa may nangyari sa kakilala mismo ng pinsan ko sa Dasmariñas. High school ako noon. Mainit ang usapan tungkol sa mga grupong nakaitim na nakikita raw sa mga bakanting lote at madamong bahagi na malapit sa mga quarry road at palaisdaan sa Cavite. Sabi ng iba, mga frat lang daw yun na nag-i-initiation. Pero syempre, hindi nawawala yung mga katulad ko na mas gustong matakot at paniwalaan na yun na yung kulto. So ito nga yung nangyari sa kakilala ng pinsan kong si Rudy. Tawagin na lang nating Jo Marie yung kakilala niya. Actually, kakilala ko rin naman si Jo Marie pero hindi ko siya ka-close. Nakikita-kita ko lang siya minsan kasi barkada siya ni Rudy. 20 anyos lang daw yata noon si Jo Marie at nagtatrabaho sa machine shop sa Paliparan. Kalug yun si Jo Marie at medyo kanal din magbiro pero ayos naman. Sabi ni Rudy, wala naman daw kaaway yung taong yun. Tapos isang araw daw ay nagkwento si Jo Marie sa kanila. Nawalan daw siya ng tsinelas sa labas ng bahay nila. Yung common na puting goma tapos matingkad ang kulay ng strap. Mumurahin lang naman daw at luma na kaya hindi na niya pinansin. Kaso natatakot daw siya dahil sa kumakalat na kwento ng kulto. Sabi daw nila Rudy, baka may nagbibiro lang sa kanya kasi isa rin siyang mahilig magbiro. Pinalampas na lang daw yun ni Jo Marie. Pero sabi raw ng nanay niya kina Rudy, magmula nang mawala yung lumang tsinelas ni Jo Marie, ay lagi na siyang balisa. Hindi makatulog, laging sumisilip sa labas at minsan bigla na lang gigising sa madaling araw na parang may pinakikinggan. Parang napraning.
Sinubukan daw kausapin nila Rudy si Jo Marie. Pinapakalma at sinasabing may nagtrip lang sa kanya. Kaso iba talaga yung epekto ng nawalang tsinelas sa kanya. Ilang araw pagkatapos mawala ng tsinelas niya, ay nawala rin si Jo Marie. Basta nagising na lang daw ang mga kasama niya sa bahay. Nabukas yung pintuan. Walang nawawalang gamit, pero wala si Jo Marie. Na pinagtataka nila dahil yung pinto pala nila ay maingay kapag binubuksan. Lumalagitik daw yung doorknob kapag pinipihit at kumakaskas sa sahig yung mismong pinto. Imposible raw na walang magigising kapag binuksan yun. Bukod pa roon, noong gabi bago mawala si Jo Marie, halos lahat sila ay maagang nakatulog na halos bihirang mangyari dahil mga mahihilig magpuyat yung mag-anak. Nung gabing yun daw, para silang hinang-hina at antok na antok. Bandang tanghali ay nakita yung katawan niya nandoon sa bakanting lote malapit sa isang ginagawang subdivision. Sir Neb, meron akong naalalang kwentong aswangan dito sa amin sa Bacoor. Share ko lang sana sa channel nyo. Taong 1994 nang mangyari yon sa lumang subdivision na tinitirhan namin sa Bacoor. Malapit yon sa bukirin at palaisdaan na hindi pa gaanong na-develop noon. Hindi pa ganun karami ang kabahayan sa area namin ng mga panahon na yon. Kapag lumabas ka ng subdivision, may mga bakanting lote pa. Talahiban at putikan, lalo na kapag tag-ulan. Tapos madalas na may mga natatagpuang salvage victim sa damuhan. Grade 6 ako noon. Nagsimula ang lahat ng may kumalat na kwento tungkol sa buntis sa kabilang street na biglang nagkaroon ng komplikasyon sa panganganak. Ang sabi-sabi ng matatanda, may bisita raw sila gabi-gabi sa bubungan ng bahay nila. Nung una, normal na chismis lang yun sa mga nagkukumpulan sa tindahan. Kung hindi ako nagkakamali, yun din yung taon na may manananggal scare sa Maynila. Tsaka may kwento ng isang barko raw na dumaong sa pier ng Tondo na puro aswang ang nakasakay. Tiyempo talaga noon na sunod-sunod na may nagkukwento na nakakita ng malaking nilalang na tumatalon sa bubong ng mga bahay malapit sa creekside ng Zapote. Yun ang araw yung aswang. Yung karanasan naman namin, isang madaling araw nangyari. Malakas ang ulan dahil may bagyo yata. Yung yero na wavy ang bubong ng bahay namin, kaya dinig na dinig ang bawat patak. Nagising ako dahil may kakaibang kalabog sa bubong. Parang may buko na bumagsak, kaya talagang napabalikwas ako. Tapos maya-maya, parang may dumudulas sa bubong. Dinig kahit malakas ang patak ng ulan dahil sa lumalangit-ngit yung mga pinagpakuan. Parang may naglalakad ng dahan-dahan. Narinig ko na lang sila mama at papa na nagmumura. Akala ko nag-aaway sila kasi sigawan talaga sila sa pagmumura. Natakot ako kaya bumangon ako para pumunta sa kwarto nila. Tapos yun pala, nakatingala sila sa bubong. Si mama nakatayo sa kama. Tapos si papa naman, yung stick ng bilyar, tinutusok-tusok niya sa bubong. Wala pa kasi kaming kisame nun. Yung tatlo kong kapatid, naroon na rin sa kwarto nila mama at parang takot na takot. May mga sandaling humihinto yung yabag. Tapos biglang lilipat sa kabilang side ng bubong. Parang umiikot sa ibabaw ng bahay. Mga ilang sandali pa ay nawala ng tuluyan yung ingay sa bubong. Akala namin tapos na. Maya-maya, narinig namin ang mga aso ng kapitbahay na nagtatahulan na. Sunod-sunod, doon na kumuha ng flashlight si Papa at sumilip sa bintana sa likod ng bahay. Pagtingin niya sa bubong ng kapitbahay naming bungalow ang bahay, lalo siyang nagmura. Out of curiosity, sumilip din ako sa bintana at doon ko nakita yung kakaibang nilalang sa bubungan ng kapitbahay. Medyo slanted yung bubong nila,
kaya kita kahit nasa mababang pwesto yung bubong. Mukhang tao yun na nakadikit sa bubong nila. Payatang katawan at mahaba ang mga braso. Gumagalaw yun ng dahan-dahan na parang butiki. Noong kumidlat, nakita ko na tao siya talaga. Pero may kung anong nakadikit na maitim sa balat niya. Noong nagsigawan na ang mga tao, na siguro nabulabog sa tahulan ng mga aso, bigla yung tumalon na parang tipaklong. As in, bigla na lang nawala noong pumorma siyang patalon. Lalong nagkagulo at yung mga lalaking kapitbahay namin ay nagtakbuhan na may dalang flashlight at itak. Nakatulog ako kahit nakakaramdam ako noon ng takot. Kinaumagahan, kalat na ang balita ng panibagong aswang sighting. May isang tricycle driver daw na nakakita sa isang babaeng nakaitim na nakaupo sa bubong ng isang bahay malapit sa Mabolo. Hinala nila ay yun na yung aswang na tinutugis ng mga kapitbahay noong gabi. Kaso dahil mag-isa lang yung tricycle driver noong makita niya yung babae, natakot siyang kumprontahin yun. Hindi nahuli yung aswang na nakita namin. Yung kapitbahay namin na dinapuan ng aswang sa bubong, naguguluhan kung bakit kaya sila pinuntahan noon. Gayong wala naman sa kanila ang buntis o may sakit. Sabi naman ng matatanda, baka raw napadaan lang yung aswang at may ibang target na pupuntahan. At bilang umuulan nga noong dumating yung aswang, nawala na yung mga bakas niya pagdating ng umaga. Hindi pa yon ang huling beses na may nakitang aswang sa subdivision namin. Pero at least naman, hindi na sa bubong namin naglalanding. Magandang araw sa ating lahat, Sir Neb. Tawagin mo na lang akong Echo. Pamilyar ba kayo sa Daang Hari Road at sa mga kababalaghan na kaugnay niyan? Noon kasing nagtatrabaho ako bilang call center agent sa May Alabang, madalas akong umuuwi ng madaling araw sakay ng motor. Dahil taga Bacoor ako, nakasanayan ko nang dumaan sa Daang Hari Road para iwas traffic sa Aguinaldo Highway. Noong panahon na yon, hindi pa ganun karami ang mga establishment sa May Daang Hari. Kapag alas 2 o alas 3 ng madaling araw, ang creepy at eerie talaga ng pakiramdam. Kahit pa may mga kasabay kang sasakyan. Isang beses habang pauwi ako galing trabaho, halos wala akong kasabay na sasakyan, maliban sa ilang truck sa malayo. Paglampas ko sa isang madilim na bahagi sa may boundary ng Las Piñas at Cavite, may nakita akong babaeng nakaputi sa gilid ng daan. Hindi naman bestida na parang multo ang suot niya, kundi simpleng puting blouse lang at maong na pantalon. Basa yung buhok niya at may hawak na maliit na bag. Nakaangat yung isang kamay niya na parang pumapara. Noong time na yon, hindi pa uso yung angkas at grab. Wala ring matinong habal na magsasakay o mamamasada sa kalsada ng ganoong oras. Lalo namang kahinahinala na may babaeng nag-iisa na papara ng sasakyan sa part na yon ng 10 oras ng gabi. Kaya nagtaka ako kung bakit ako pinapara noong babae. Hindi ko na lang pinansin kasi kahit pa babae siya, malay ko ba kung baka may kasabwat siya na balak akong hold upin. Nilampasan ko yung babae, tapos sumilip ako sa side mirror. Wala na siya. Bigla akong kinabahan, pero inisip kong baka natakpan lang ng dilim. Dire-diretso pa rin ako, pero parang bumigat na yung pakiramdam ko. Kahit malamig ang hangin, pinagpapawisan ako sa loob ng helmet. Pagdating ko sa mas masukal na bahagi ng Daang Hari, doon na nagkaroon ng amoy putik at bulok na laman. Hindi nawala yung amoy kahit mahaba-haba na yung natatakbo ng motor. Parang nasa akin mismo yung amoy kesa nadadaanan lang. Hanggang sa may narinig akong tunog sa likod ng motor ko. Parang may tumatama sa plastic compartment sa likod. Akala ko may lumuwag lang na gamit na kumakatok-katok. Pagtingin ko sa side mirror, muntik na akong mawalan ng kontrol sa motor.
may kamay na nakapatong sa balikat ko. Huminto ako agad sa gilid ng kalsada. Nanginginig akong bumaba ng motor at pinagpaga ng balikat ko. Wala akong angkas. Wala ring sasakyan sa paligid. Nagantanda ako at bumulong ng maiksing panalangin. Inisip ko na lang na pagod lang ako sa trabaho. Pilit kong kinalma ang sarili ko at pinaandar ulit ang motor. Pero ilang metro pa lang akong nakakaabante, may nakita na naman akong babae sa unahan. Yung babaeng nakita ko sa may boundary. Siya rin yun. Alam ko dahil parehong puting blouse, parehong basang buhok. Pero sa pagkakataong yun, nakatayo na siya sa gitna ng kalsada. Hindi normal na maunahan niya ako dahil diretso lang ang daan at wala namang eskinita o tawiran sa parting yon. Binusinahan ko siya pero hindi siya gumalaw. Habang papalapit ako, napansin kong nakayuko siya. May tumutulong maitim na tubig mula sa buhok niya. Sa isip ko noon, Lord, ano ba tong pagsubok mo sa akin? Nilakasan ko na lang ang loob ko habang nagdarasal ng malakas. Bigla akong kumabig pakaliwa at halos sumemplang, makaiwas lang doon sa babae. Hindi ko na siya nilingon. Binaba ko na lang din yung side mirror at dire-diretsyong nagmaneho. Hindi ako tumigil sa pagdarasal hanggat hindi ako nakakauwi sa amin. Pag uwi ko sa bahay, mataas yung lagnat ko buong araw. Hindi rin ako nakapasok sa trabaho dahil talagang masakit ang buong katawan ko. Hindi naman ako nagtataka na may nagmumulto sa daang hari. Kumbaga, common knowledge na halos ng mga dumaraan doon na talagang may mga kababalaghan sa kalsadang yon. Hindi ko lang talaga akalain na mararanasan ko mismo. Doon talaga ako naniwala na hindi lahat ng bagay ay kayang ipaliwanag. Tawagin niyo po akong Shane. Ang kwentong ito ay tungkol sa ex-husband kong si Ronnie. At may kinalaman sa kwentong ito kung bakit ex na niya ako ngayon. Nagsimula ang lahat noong nagtatrabaho si Ronnie sa isang pabrika sa Cavite. 6 years na kaming kasal noon at may isa kaming anak. Maayos naman ang buhay namin kahit hindi mayaman. Factory worker siya at ako naman ay nagtitinda ng kung ano-anong pwedeng ibenta. Hanggang sa napansin kong nag-iba ang kilos ni Ronnie. Noong una, madalas siyang mag-overtime. Tapos minsan, ultimo day off niya ay pumapasok siya sa trabaho dahil may extra daw na trabaho. Extra pay din daw yun, kaya hinahayaan ko lang siya. Mga 2 buwan siyang ganoon at medyo kinutuban na ako ng hindi maganda. Pero kung kailang nagdududa na ako na baka may babae siya, tsaka naman siya bumalik sa dati. Bihira mag-overtime at wala na rin yung mga extra work na sinasabi niya. Ang dahilan pa niya, hindi na raw sila lagari kaya ganoon. Hinayaan ko na. Baka ako tamang hinala lang ako. Pero hindi pa nagtatagal ang pagiging good boy uli ng asawa ko. Ay heto at dumating na yung problema. Isang gabi, may babaeng nagtao po. Hindi ko kilala, pero napansin kong may itsura yung babae. Para bang Regine Velasquez noong kabataan niya. Tapos malaki ang dibdib. Itatanong ko sana kung ano ang kailangan niya. Pero pagkakita pa lang sa akin, ay sinabi ba naman na sabihin ko raw kay Ronnie, lumabas siya. Halos mabingi ako sa sigaw niya. Hindi agad ako nakapagsalita. Yung mga kapitbahay namin nagsilabasan agad. Maya-maya lumabas na rin si Ronnie na parang takot na takot. At doon ko na nga nalaman na kabit niya pala yung babae. Dating kabit daw dahil hiniwalayan na niya. Nagwawala yung babae sa tapat ng bahay namin habang iyak ng iyak. Ayaw raw siyang pansinin ni Ronnie sa trabaho. Hindi raw siya sinasagot sa mga text at tawag. Tumawag ako sa barangay para paalisin yung babae dahil nag-ieskandalo na nga. Hindi ko muna inaway si Ronnie noon. Gusto kong marinig ang paliwanag niya. At ayun nga,
Tama pala ang hinala ko na noong nakaraang 2 buwan ay may ginagawa siyang milagro. Yung babaeng yun nga ang kabit niya. Pero tapos na raw ang relasyon nila. Nakonsensya na raw siya. Pinatawad ko si Ronnie, alang-alang sa mga anak namin. Naniwala akong wala na sila ng kabit niya dahil mismong yung babae na nga ang nagsabi na hindi na siya pinapansin ng mister ko. Kaya gigil na gigil ako sa babaeng yun. Nalaman kong Janice ang pangalan. Naiinis ako kasi pinipilit niya ang sarili niya sa asawa ko. Halos linggo-linggo na siyang pumupunta sa bahay. Minsan madaling araw pa. Sisigaw sa labas, magmamakaawa, tapos maya-maya magbabanta na magpapakamatay kapag hindi siya binalikan ni Ronnie. Takot na takot kay Janice yung 7 years old pa lang noon na anak namin ni Ronnie. Sinasabi niya na aswang daw si Janice. Siguro kasi sigaw siya ng sigaw, tapos sinasabunutan ng sarili niya. Tapos noong first time ko siyang makita ay hawig pa niya si Regine Velasquez. Katagalan ay nagmukha na siyang adik na kulang ng tulog. Bumagsak ang katawan. Minsan sinasabunutan ko talaga siya sa harap ng gate namin. Galit na galit ako. Kaya pagkatapos ng 3 beses niyang pag-iiskandalo, ay nagdesisyon ako na ipabarangay na siya ng seryoso. Noong una kasi pinadadampot ko lang siya at hindi hinaharap. Pagdating namin sa barangay hall, akala ko mahihiyaman lang. Habang ini-explain ko sa mga kagawad lahat ng ginagawa niya, nakatitig lang siya kay Ronnie. Hindi siya umiimik. Parang wala siyang pakialam sa problema niya. Tinanong siya ng isang kagawad kung bakit ayaw niyang tigilan ng asawa ko. Ngumiti lang siya at sabi ay true love daw niya si Ronnie. Nakakapangilabot. Bandang huli, walang nangyaring areglo. Ayaw pumirma ni Janice sa kasunduan na hindi na siya manggugulo sa amin. Kaya sinabi kong kakasuhan ko na lang siya sa panggugulo at pag-iiskandalo sa amin. Habang palabas ako ng barangay hall, tinawag ako ng isang barangay kagawad. Ang sabi niya bago ko raw kasuhan yung babae, ay ipatawas ko raw muna. Itim na itim daw kasi ang mga mata ni Janice at para itong wala sa sarili. Baka raw nagagamit lang ito ng ibang tao para pagkagalitin kami ni Ronnie. Napaisip naman ako roon. Kasi sa totoo lang ay parang ang may saltik si Janice. Ika nga ng anak ko, aswang. Sabi pa ni kagawad, kung ipatatawas ko raw si Janice, ay wag kong sasabihin kay Ronnie. Kukontra daw kasi yun panigurado. Hindi ko alam kung bakit kinabahan ako noon. Pero malakas ang kutob kong kailangan kong sumunod sa sinabi ni kagawad. Para na din sa ikapapayapa ko. Nagpunta ako sa isang albularyo sa 13. Buong pangalan at birthday lang ni Janice ang sinabi ko sa albularyo. Noong sinulat niya yon sa papel at pinadaan sa apoy, tsaka niya nasabi ang problema. Ginayuma raw si Janice ng isang lalaki. Kaya raw parang sira ulo si Janice ay dahil inabandona na ito ng lalaki matapos makuha ang gusto. Pero kusa naman daw mawawala yung gayuma, lalo na kung hindi na naulit ang pagbibigay o paggawa noon. Sir Neb, parang sasabog ang ulo ko sa sobrang galit. Nagmamadali akong umuwi noon at kinumpronta si Ronnie. Hindi siya makasagot ni hindi maitanggi ang ginawa niya. Bandang huli ay sinabi lang niya na mawawala rin naman daw ang epekto ng gayuma dahil hindi na niya inulit ang pagbibigay noon kay Janice. Iyak ako ng iyak nun. Pakiramdam ko ay hindi ko kilala si Ronnie. Naisip ko pa na baka ginayuma lang din niya ako kaya kami nagkagustuhan. Nakaramdam din ako ng awa kay Janice kasi ginamit lang siya ng talipandas kong asawa. Sinira ni Ronnie ang kabataan noong babae. Sinubukan pa naming ayusin ni Ronnie ang relasyon namin. Nagsama pa rin kami, pero nanlamig na ako sa kanya. Si Janice naman, hindi nagtagal ay kusa ring huminto sa pagpunta-punta sa bahay. Nawala na nga ng tuluyan yung bisa ng gayuma ni Ronnie. Ang huling balita ko ay nagpunta na siya sa Maynila. Mabalik sa amin ni Ronnie.
Unti-unti ay napatawad ko rin nga siya at parang bumabalik na yung tiwala ko sa kanya. Akala ko ay okay na nga kami. Pero isang madaling araw ay nagising ako na wala siya sa tabi ko. Bumangon ako at hinanap siya. Tapos doon ko siya nakita sa may labahan namin. Nakatalong ko, may kaharap na kandila at larawan ko. May kung anong binubulong. Doon ko na-realize na hindi ko pala siya kusang pinapatawad. Niriritualan niya ako para humupa ang hinanakit ko sa kanya. Sa galit ko ay dinampot ko yung isang batya na stainless at hinampas sa ulo niya. Gulat na gulat ang walang niya. Nagdadahilan siya. For good health daw yung ginagawa niya. Pero wala na. Ayoko nang maniwala sa kanya. Doon nga ay nag-decide ako na iwan na siya. Ang hirap niya kasing pagkatiwalaan. Ilang taon kaming mag-asawa. Bago pa yon ay ilang taon kaming magnobyo. Pero naitago niya sa akin na marunong pala siya sa mga ritual-ritual na yon. Nakakatakot siya. Maya-maya niyan, mangkukulam pala siya. Tapos ay salakayin siya ng mga kaaway niya. At madamay pa kami ng anak niya. Maglalabindalawang taon na kaming hiwalay ngayon. Nasa akin yung anak namin at may kinakasama na akong bago. Ganon din si Ronnie. Ewan ko lang kung ginayuma rin niya yung ka-live-in niya ngayon.